Salamat kapatid. Salamat kapatid na si Karian. At magandang umaga mga kaibigan. Tunay na mainam na makaparito muli sa Los Angeles ngayong umaga bago itong malaking pagpupulong dito nga sa nalalapit na pagtitipon sa darating na Sanlinggo sa Embassy Hotel. Umaasa akong makita kayong lahat sa dakong yun at tayong lahat ngayon nasa ilalim ng isang dakilang pag-aasam na makatagpo ang ating Panginoong Yesus doon na makikita natin siya sa dakong yun. Ipinangako niyang paroroon siya kung saan nagkakatipo ng 2 o 3, siya'y paroroon nga. At nakakatiyak akong nakatagpo ko siya kaninang umaga nung paakyat ako sa hagdan dito sa bulwagan noon ngang ang lahat ng mga tao'y may dakilang pag-aasam na naghihintay ng agahan at ng pagmemensahe. At mainam ngang magkatipon sa dakong ito kasama niyo at maging ng mga tagapakinig sa may radyo. Napakaraming narito. Sila nga'y sasadyain ko sila sa ibabang palapag mamaya at para makausap ko rin naman ang ilan. Ayan nga't nakita kong napakaraming kahilingan, sakit sa puso at iba't ibang mga karamdaman sa mga katawan nila. At naparito nga kami ngayon upang makapanalangin para sa mga may sakit at sa mga may pagdurusa. Ayan nga't lumarating ko yung ibabaw ng hagdan, tinitingnan ko ngayon yung matandang Ginoo. Lumapit siya kanina sa akin at nagsabi, "Kapatid na Branham, maraming taon na." Sabi niya, may sakit siya sa puso na napakalubha na muntik na raw siyang akala nila mamamatay na siya. At nagkaroon ng pananalangin para sa kanya. At ayan nga't pinagaling siya ng biyaya ng Diyos. Narito po siya ngayong umaga. Lampas 80 na ang edad at lubos ang kagalakan. Kaya naman nagkaroon tayo ng bagong pag-asa dahil dyan. At ngayon, sinsiro akong humihingi ng panalangin mula sa mga nariyan sa dakong naaabot ng radyo, maging dito rin. Pagkatapos ko kasi sa pagtitipon dito, paroroon ako sa Europa, tapos sa Afrika at sa palibot doon sa mga pagtitipon. At ito'y alinsunod sa isang pangitain, kaya magiging isang dakilang pagtitipon ito sa dakong yun. Tiyak ako riyan. At nadama ko sa maraming taon na nais ng Panginoon na bumalik ako. Itong muntit simpleng abang ministeryong ipinagkaloob niya sa akin, sa palagay ko'y hindi pa siya lubos na tapos dito sa dakong yun. Para bang may isa pang kaluluwa sa kung saan mang dako roon na mabibingwit ko sa lambat ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ipinagkaloob niya sa akin para lambatin ang mga tao sa pamamaraan ng makalangit na pagpapagaling, pananalangin para sa mga may sakit. At sinsiro nga akong humihingi ng mga panalangin mula sa inyo, sa mga narito man at maging sa kanila na nasa labas na nakikinig sa radyo. Wala akong masyadong oras at kukuha lang ako rito ng isang teksto at mga ngaral at dadako na ako riyan sa ilang minuto habang narito ako sa bulwagang ito. Ngunit nais ko muna sigurong mangusap sa inyo sa ilang sandali para unti-unti itong ilahad. At sa mga nariyan sa iba't ibang dako sa buong lupain, mananalangin ako para sa mga nariyan ngayon mismo at maging sa inyo na mga narito. At tunay nga akong nagagalak na makilala ang lahat nitong mga mabubuting bagong kaibigan na hindi ko pa kailanman nakikilala noon. At nitong umaga ko lang sila unang nakasalamuha. Kami nga'y nagkakaroon ng mga maiinam na sandali sa mga gawain sa ibang dako. Hindi na ako gaanong nakakalabas dahil masyado ng abala. Ayan nga't sinisikap lang nating di mapatid ang pagparot parito sa pagitan ng Jeffersonville, Indiana at Tucson, Arizona, kung saan lumipat kami roon ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang pangitain ng Panginoon na nagpadako sa amin doon. Ayan nga't kahit di ko alam kung saan ako dadalhin noon. At marami sa inyo rito sa Cliftons, nakapangusap ako sa inyo ng konti bago ako umalis at maging sa pagtitipon sa Phoenix patungkol doon sa dumating na pangitain. Nakakita po ako ng 7 anghel sa isang kalumpon. At batid ko, sa mga tagapakinig sa radyo, marahil marami sa inyo ay hindi full gospel at maaring tila napakahiwaga nito sa inyo. Gaya na lang na napakahiwaga rin ito sa akin. Ayan nga't, kung may papaliwanag nyo kasi ito, abay hindi nyo na pala kailangan pang tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga bagay ito na hindi natin kayang ipaliwanag na kailangang tanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin kayang ipaliwanag ang Diyos. Walang sino mang tao ang may kakayahang ipaliwanag ang Diyos. Siyang pinakamataas at siya'y dakila at makapangyarihan. Atin lamang tinatanggap ito dahil batid nating nariyan siya. At pagkatapos, sa pamamagitan nitong ating pananampalataya, sa pagtanggap natin dito, itutugon niya sa atin ang bautismo ng Espiritu Santo na ipangungusap ko po sa inyo sa ilang mga sandali rito tungkol sa pamamaraan ng Diyos o dakong sambahan. At ang tanging dako na masasamba niyo siya, ang tanging dako na katatagpuin niya kayo kailanman, ayan nga't may isang iglesia, isang dako, isang panahon, isang bayan lamang na kinakatagpo ang Diyos. At umaasa akong pagpapalain ng Panginoon ang naturang mensahe sa mga puso ng mga narito ngayon. Ngayon, sa Tucson,
Di nga yun pangkaraniwan na ang mga pangitain ay mangungusap sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Ni isa sa mga pangitain yan sa pagkakatanda ko, kahit tanungin niyo pa ang iba kung may natatandaan silang pagkakataon na nagsabi siya ng anumang bagay na iba, liban sa kung ano lamang ang katotohanan. Sa tuwi-tuwi na kasi, nagaganap talaga ito sa paraan ng kanyang pagkakasabing mangyayari ito. At siya nga'y natatakda, sangayon sa mga kasulatan, na babalik sa atin sa huling mga araw na ito sa ganitong uri ng ministeryo. Iyan nga'y pagkatapos ng bautismo ng Espiritu at pagsasalita sa iba't ibang wika at makalangit na kagalingan at ng iba pa at mga bagay gaya nito. Nasa panahon na tayo na ang pagtatakip ng mensaheng Pentekostal ang ipinangungusap natin. Ang ministeryong ito ni Kristo na mismong nahayag sa gitna ng kanyang mga hinirang, kalakip ang siyaring mga bagay na kanyang ginawa nung narito pa siya noon sa lupa. Sa kanyang katawan, sa nobya, na bahagi niya na ginagawa ang siyaring mga bagay bilang asawang lalaki at asawang babae o hari at reyna bago ang seremonya ng pagkakasal. Ngayong sanlinggong ito, kung loloobin ng Panginoon, nais kong magsalita patungkol diyan dito sa gawain natin sa Embassy Hotel. At marahil para unti-unti kong may lahad ito sa abakong paraan ng paglalahad nito. Ang panahon at ang oras na kinabubuhayan nga natin, kung hindi batid ng isang tao ang daan na kanyang tatahakin, hindi batid kung ano ang kanyang gagawin o kung paano ba liliko, kayo'y di na lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Nanguhula na lang kayo, nagbabakasakali kayo, at ang pagbabakasakali ay pag-abante ng walang opisyal na kapangyarihan. Kaya kung wala tayong tunay na opisyal na kapangyarihan upang mabatid kung ano ang sinabi ng Diyos na magaganap sa panahon na ito, paano natin kakaharapin ng panahon na ito? Kaya nga't kakaharapin talaga natin ito dahil nababatid na natin ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang salita na ang mga bagay na ito ay inaasahan talagang mangyari ngayon. Maging ang kondisyon ng mga bansa, ang kondisyon ng mga tao, ang kondisyon ng iglesia at ng iba pa. Nararapat lamang na nababatid natin yan at maging kung papaano tayo uusad upang kaharapin yan. Kung hindi nyo batid kung paanong gagawin nyo, kayo lamang gaya nga ng tawag natin dito, para lang bang umaasa lang sa tsamba, basta na lang sasabak doon, umaasang makikita yon sa ganoon, umaasang ganito at umaasang ganoon, at magiging ganoon kaya? Subalit, hindi nais ng Diyos na gawin natin ang gayon. Nais niyang malaman natin kung ano nga ba ang sinabi niya patungkol sa panahon na ito, at pagkatapos, ay kaharapin yun sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat siya ang nagsabing magiging ganito yan. Sa ganyan nga'y mababatid natin na nasa katotohanan kayo, sapagkat hindi salita ng kung sinong tao ang basta-bastang taglay nyo. Taglay nyo ang kanyang salita kung papaano natin yun dapat gawin. At tayo nga'y umaasa na ipagkakaloob yun ng makalangit nating Ama sa sanlinggong ito. Ngayon, pasensya na po kung pinutol ko yung sinasabi ko kanina tungkol sa pagpunta sa Tucson. At kinakala ko sa sarili kong katapusan na yon ng buhay ko. Naisip kong walang makakatagal sa pagkagimbal na inabot ko sa nangyari doon sa pangitain ng umagang yun. Nung mga 10:00 sa bahay, naisip ko ngang walang makakalabas pa ng buhay pagkatapos nun. Ayan nga't nagpunta ako sa Tucson. Inasikaso ko ang ilang bagay kasama ng anak kong lalaki para sa may bahay ko at mga anak ko para makasama sila sa anak kong lalaki sa oras na lumisan ako dahil inakala kong katapusan ko na yon. At ako, sa Phoenix at sa marami pang mga pagtitipon ko bago yun nangyari, sinabi ko na sa inyo kung paano yun eksaktong mangyayari. Bueno, ilang buwan pagkatapos kong sabihin yun, nasa Sabino Canyon ako noon, isang umaga, sa bandang hilaga lang yun ng Tucson. Naroon ako noon para manalangin. At habang nananalangin ako, itinas ko ang kamay ko sa ere, sabi ko, Ama, itinadalangin ko po sa iyo na iyong tulungan nawa ako. Bigyan ako ng lakas para sa oras na kinakaharap ko ngayon. At kung tapos na ang gawain ko rito sa lupa, kung ganoon ay paririyan na ako sa iyo. At hindi naman sa nalulumbay akong pumarian. Ayan nga't alam kong iyong iingatan po ang aking pamilya at ako nga po yung humihiling ng kalakasan para sa oras na ito. At pagkatapos, may bagay na tumama sa kamay ko. Ngayon, sa mga tagapakinig po sa radyo, tila nga mahirap paniwalaan itong sinasabi ko. Pero ito ang katotohanan at ang Diyos ang aking hukom. Tumingin ako sa kamay ko at may isang tabak doon. Nababalutan yung parteng hawakan at yung hawakan mismo ay gawa sa perlas at sa bandang ibabaw ng hawakan ay may malagintong puluhan at ang mismong talim nun ay kumikinang-kinang o na parang palara o kung anong bagay na kumikislap kapag naaarawan.
Ngayon, mga alas 10 o alas 11 yon noon ng umaga, doon sa liblib na tuktok ng bundok. Nakikinita niyo marahil kung ano yung pakiramdam ng isang tao. Yung pakiramdam ko't alam kong nasa tama akong pag-iisip habang nakatayo doon na may tabak na lumitaw sa kawalan. Samantalang milya-milya ang layo sa mga tao habang hawak yon sa kamay mo. Sinipat-sipat ko yun. Hawak ko't iwinagayway ang talim at, isang tabak nga. At napalingon ako sa buong paligid. Sabi ko, bueno, ngayon, paano kaya nangyari yun? Heto ako nakatayo rito sa dakong ito at wala namang nasa malapit ng milya-milya at saan kaya sumulpot yon? At sabi ko, bueno, sa palagay ko'y ito marahil ang Panginoon na nagsasabi sa akin na ito na ang oras ng katapusan ko. At may tinig na nagsalita at nagsabi, ito ang tabak ng Panginoon. At naisip ko, bueno, isang tabak. Kung ganoon, ito'y para bang may isang hari na nagtatalaga ng kabalyero. Alam niyo ba yon? Ginagawa nila yun nung unang panahon sa Inglaterra at sa iba't iba pang lugar. Naisip ko, para dun nga yun, para magtalaga ng kabalyero. At naisip ko, bueno, siguro dapat akong magpatong ng mga kamay sa mga tao o maraming pumapasok sa isip ko. Ang isip ng tao'y magulo, alam nyo, hindi mo malaman kung ano ba. May hangganan ang abot ng isip natin, pero ang kanya ay walang hangganan. Ayan nga't, at habang ako, yung naglaho ngayon sa kamay ko at hindi ko malaman kung saan yun napunta, basta na lang naglaho. Kung ang isang tao'y hindi nakakaunawa ng kahit konti patungkol sa mga bagay na espiritual, kayo'y mawawala sa katinuan ng ganun-ganun na lang. Tatayo ka roon na litong-lito sa kung anong nangyari. At ang sabi niya, ang pangitayin ay hindi patungkol sa katapusan mo. Patungkol yan sa iyong pagmiministeryo. Ang tabak na yan ay ang salita. Pabubuksan ang 7 tatak, ang mga hiwaga ng... At 2 linggo matapos yun, o 2 buwan pala pagkatapos nun, naroon ako sa itaas ng bundok kasama ang ilang mga kaibigan nung naganap ito. 7 anghel, nakasing linaw ng nariyan nga kayong nakatayo riyan. Ang dumating na humahagibis pababa mula dun sa langit, ang mga bato sa mga bundok ay natungkab at gumulong pababa ng mga burol. At ang mga tao na naroong nakatayo ay nagsigawan at hindi malaman ang gagawin. Alam nyo, at nagliliparan ng alikabok sa lahat ng dako. At habang nangyayari yun, kanyang sinabi, bumalik ka sa iyong tahanan. Ngayon ngay, bawat anghel ay magiging isa sa mga tatak ng 7 tatak. At nasa tape na yan ngayon. At ilalabas na ang aklat sa madaling panahon. Ayan nga't isinasaayos na lamang yung pagkakabaybay ng mga pangungusap dito. Gaya ng alam nyo, hindi ako ganoong kaayos magbaybay. At hindi yun maano ng mga tao, liban siguro sa mga tao na nagmamahal sa akin at alam na kung paanong unawain ang pagbabaybay ko ng pangungusap. Ayan nga't may teologo riyan na nagsasaayos ng pagbabaybay ng pangungusap noon para sa akin at inaalis ang lahat ng bueno, baka minasabi akong maling salita roon. Wala akong kamalay-malay doon. Ayan nga't pinarinig akong tumatawa. Kaya sa palagay ko, walang salitang pagbabaybay, mali yata yun. Subalit, gaya nga ng isang taga-Orlandes, unawain niyo ako sa kung anong ibig kong sabihin at hindi sa kung anong sinasabi ko. Ganun na nga siguro. At 3 minuto na lamang po sabi sa akin at patapos na ang programa. Ngayon, kayong mga minamahal namin dyan sa dakong naaabot ng radyo at kayong mga may sakit at nangangailangan na naritong dumalo, maaari nyo bang ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa ngayon habang umuusal tayo ng panalangin kahilingan para sa mga may sakit? Ngayon, sinabi ni Jesus sa huling pagsugo niya sa iglesia, lalakip ang mga tandang ito sa kanila na magsisisampalataya. Kanila na magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Minamahal naming makalangit na Ama, kami ay gaya sa mga bata ngayon. Sinusunod namin kung ano ang sinabi mong gawin. Pinapatungan namin ng mga kamay ang lahat ng mga kahilingang ito ng pananalangin sa telepono. Nakikita mo sila doon sa iba't ibang dako kung saan man sila, kung papaanong nangangailangan sila at nagdurusa. Nakikita mo yaong mga narito na nangangailangan, nagdurusa. At ipinagkakatiwala po namin sila sa iyo, minamahal naming Diyos, sa pamamagitan ng pananampalatayang ito sa iyong salita na iyong sinalita. Lalakip ang mga tandang ito sa kanila na magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Ipagkaloob mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Salamat, kapatid na si Karyan. Tunay ngang isang malaking pribilehiyo ang makabalik sa pagsasahimpapawid upang makapangusap sa ilan sa ating mga kaibigan sa iba't ibang dakong naaabot ng radyo at gayon din sa mga narito. At sa inyo po talaga namin ipinararating ang paanyayang ito na magtungo lamang po kayo sa Embassy Hotel bukas ng hapon
para may panalangin. At hindi lamang yan, kundi para maakay na rin yung mga makasalanan at mga nagsitalikod sa pananampalataya. Ayan nga't sa tuwin ay nananalangin tayo para sa mga may karamdaman at saksi nga tayo sa tuloy-tuloy na pagpapamalas ng Diyos ng mga dakilang himala. Subalit, pumapangalawa lamang dapat yan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang maligtas, mapuspos ng Espiritu ng Diyos na aking ipangungusap sa inyo sa ilang sandali lamang sa dakong ito at pati ang kasapatan ng kung paano tayo dapat mapuspos ng Espiritu ng Diyos. At kadalasan ngang ang makalangit na pagpapagaling ang tumatawag sa pansin ng mga tao at dinadala sila sa presensya ng Diyos. Kapag gumagawa ang Diyos ng isang bagay na nabatid nilang hindi ngayon maunawaan. Hindi kasi natin kayang maipakita ng punto por punto kung paano ito isinasagawa. Ang Diyos kasi ang gumagawa nito sa kanyang sariling dakilang paraan. Kaya naman tatawagin ito ang pansin ng mga tao upang mapagtanto nilang may presensya ng isang kapangyarihan sa dakong iyon kung saan man na makagagawa ng bagay na lampas sa kaunawaan ng tao at nagbubunsod sa mga tao na tumingin sa kordero ng Diyos. At sa tuwi na, ang makalangit na pagpapagaling, sinabi sa akin at naniniwala ako riyan mismo na mga nasa pagitan ng 60, marahil 70% ng ministeryo ng ating Panginoon ay ukol sa makalangit na pagpapagaling. At ginawa niya yun para tawagin ang pansin ng mga tao. At nung lumapit na ang mga tao, sinabi niya, malibang kayo'y magsisampalataya na kung nga siya, kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Ngayon, ang makalangit na pagpapagaling ay isa talagang mabisang panghatak upang may tuon ng paningin ng mga tao sa Panginoong Yesus. At si Dr. F.F. Bosworth, na marami sa inyo ay kaibigan siya at kilala siya, at ang ministeryo niya ay naging napakahalaga sa akin noon bilang batang ministro. Noong nagpapasimula pa lang ako sa mga pagtitipon ko, ayan nga't nilalapitan ko lagi si kapatid na Bosworth. Lagi niyang sinasabi dati, ang makalangit na pagpapagaling. Ito po'y di ganoong kagandang pangusap. Sabi niya, ang makalangit na pagpapagaling ay ang pain sa isang kawil. Sabi, hindi mo ipinapakita sa isda ang kawil. Yung pain ang ipinapakita mo at pagkatapos kakagatin ng isda yung pain at kaya naman makakawil siya. Yan nga po ang sinisikap naming gawin. Yan ang ang layunin namin ay madala ang mga tao sa Panginoong Yesus Kristo. At siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya kung tagapagpagaling siya sa mga nagdaang sinaunang panahon, tagapagpagaling siya maging sa panahon ngayon. Isang personal na patotoo lamang po ang nais kong sabihin bago ako manalangin para sa mga may sakit na nariyan sa mga dakong naabot ng radyo. Ilang araw na ang nagdaan, nakaupo ako roon sa isang kabundukan kung saan naganap ang isang dakilang bagay sa harap ng 15 o 20 kapatid sa dakong yun, kung saan talagang bumaba ang anghel ng Panginoon. At may dakilang liwanag na humahagibis na gaya ng isang kometa ang tumama sa kabundukan at nagliparan ang mga bato sa layong 200 talampakan o higit pa sa buong paligid. Nalagas yung mga ibabaw ng mga puno. At nakatayo ako mismo sa ilalim nun. At sinabi ko na sa mga naroon ilang buwan bago yun maganap, nalilitaw yun sa dakong yun at pati ang magaganap. Ayan nga't nabanggit na rin sa kanila yun, isang araw bago yun mangyari. At lahat ng mga kalalakihan doon ay nagtakbuhan sa ilalim ng mga truck at di magkamayaw, sinisikap na makalayo. Hindi nila alam kung ano nang nangyari. At siya'y nangusap at sinabi kung anong mangyayari pagkatapos noon. Nakaupo sa may isang bato roon kung saan siya mismong nagpakita. May kaibigan na kung naisama namin doon na nanggaling pang Minnesota. Narito ngayong umaga ang mga kaanak niya at hindi lang ako sigurado, ngunit baka narito siya kung saan sa mga palapag dyan. Si Donavon Words po ang tinutukoy ko, at isang mabuting batang-bata pang lalaki, isang Lutheran na isinuko na ang buhay niya kay Kristo at napuspos na ng Espiritu. Talagang may kababaang loob ang kabataang aleman na ito. Nasa 30 anyos na, pamilyado, 2 o 3 ang kanyang supling. Lumipat siya sa Tucson para raw maging kapitbahay ko. Ayan nga't 3 o 400 ang nagsilipat na rin para maging kapitbahay ko. Ayan nga siya, at nagagalak akong magkaroon ng mga katulad nilang mga kapitbahay. Sinusundan nila ako kahit hanggang doon sa Timog Africa at sa lahat ng iba't ibang dako kahit saan, para lang maging malapit at makita ang makasama ako at tamasahin ng kaluguran ng Panginoon. Isa nga siyang lalaking may mababang loob at minsan pa nga'y hindi ko siya gaanong napapansin. Pero siyempre, ang mga taong kakilala ko at nakakasalamuha ko ay para na ring mga sarili kong kapatid na lalaki, kapatid na babae. Pinangangalagaan ko sila at kung sa tingin ko'y lumalayo na sila sa linya, ayan nga't inaanyayahan ko sila sa isang tabi
at makikipag-usap sa kanila sapagkat mahal ko sila. Nais nating tumahan sa kalwalhatian ng magkakasama. At kung minsan marahil sa mga pagtitipon, naiisip niyong nakapagsasalita ako ng masakit sa inyo. Hindi yun dahil doon. Hindi yun sa dahil hindi ko kayo mahal. Ayan nga't galing yun sa puso ko sapagkat sa akin, iisa lang dapat ang paraan. May isang paraan lang ng paglilingkod sa Diyos. At yun ay ang makapanatili tayo sa Kanyang paraan. Kahit ano pa ang mga kaisipan natin doon, dapat ay sa Kanyang paraan. At napansin ko si Donovan, yung kanang dulo ng kanyang tenga, na magayon ng husto na 3 beses ang laki nun sa tama ng sukat at pulang-pula na talaga. Bueno, naisip ko marahil nasa disyerto kami ng ilang mga araw na, matagal na kaming namamalagi doon. Kaya baka nairita lang ng cactus yung tenga niya. Ngunit nung mahawakan ko yung kamay niya, nalaman kong cancer pala. Kaya sinabi ko kay Donovan, sabi ko, Donovan, meron ka bang gaano nang katagal yung nasa tenga mo? Hindi ko siya diniretsa. Kunwari, hindi ko alam. Sabi ko, gaano katagal na yan dyan, Donovan? Sabi niya, kapatid na Branham, mga 6 na buwan na. Sabi niya. Sabi ko, bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin? Sabi niya, oo, pansin ko kasing marami kang ginagawa. Sabi, ayaw ko namang abalahin ka. Sabi, naisip ko na lang na baka may isang araw ay sabihin sa iyo yun ng Panginoon. Kaya sabi ko, alam mo ba kung ano yan? Sabi niya, may palagay na ako. Sabi ko, yun na nga yun. At nung ikalawang umaga, wala naman akong ginawang kahit ano, liban sa hawakan siya sa kamay. Nung ikalawang umaga nga, ni Peklat ay walang mababanaag sa tenga niya. Talagang naglaho yun ng tuluyan. Napakaraming beses na pinagpipilitan natin at iginigiit na makukuha natin sa ganito, ganoon, o kita nyo, ang dapat ay lalakip ang mga tandang ito sa mananampalataya. Hindi sinabi rito kung mananalangin sila para sa may sakit, kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Kailangan na tayo mismo sa ating mga sarili ay may pananampalataya sa ginagawa natin. Bueno, ayan nga't narito marahil si Donovan ngayon. Pwede niyo siyang lapitan mamaya. Paririto siya. Kung wala pa siya rito ngayong umaga, diyan sa mga palapag, pwede niyo siyang lapitan at kukumpirmahin niya ang naturang patotoo. At ano pang masasabi ko? Sa pagkakaalala ko, si Lucas o si Juan, isa riyan, ang nagsabi na sa sanlibutan ay hindi mapaglalagyan, magkakasya ang mga aklat na may susulat tungkol sa mga bagay na ginawa niya sa gitna ng mga tao sa huling mga araw na ito. Kung papaanong pinagaling ang mga may sakit, lumaya sa bisyo ang mga lulong sa alak at libo-libo sila at lahat na ng uri ng mga karamdaman at mga pagdurusa. Ngayon, kayo riyan sa iba't ibang dakong abot ng radyo, maging sa mga narito, hawak ko rito ang madami-daming mga kahilingan ngayon sa kamay ko na ipinarating ngayong umaga sa pamamagitan ng telepono na walang hupay na nagre-ring simula pa nung dumating kami. At kaya ating 196 na kahilingan ang naiparating ngayong umaga sa pamamagitan ng telepono simula pa nung dumating kami. Kaya magsama-sama tayo sa oras na ito sa pananalangin habang ang bawat isa, saan man kayo naroon, nariyan man kayo sa malalayong lugar na abot ng radyo, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa isa't isa sa mga mananampalatayang narito. Kung wala rito, ipatong nyo ang inyong kamay sa Biblia o anumang bagay riyan habang nananalangin kami rito at dyan. Minamahal naming makalangit na Ama, ang munting patutong ito ni Donovan Wirtz ay isa lamang sa libu-libo, Panginoon, na iyong lubos na binigyang biyaya. Dalangin kong tumunghay ka sa mga puso ng mga tao na narito at maging sa mga nasa iba't ibang dakong naaabot ng radyo at sila nawa ang bawat isa ay gumaling. Lisanin nawa sila ng kasamaan at mapalaya nawa sila sa lahat ng kanilang mga pagdurusa. Ipagkaloob mo po ito, Ama, sa pangalan ni Yesus Kristo na iyong anak. Hinihiling namin ito. Amen. Thank you, Lord. Bueno, 3 beses ko na ito sa itaas ngayong umaga. Grabe. At alam nyo, nabanggit sa akin na kailangan na nating lisanin ang gusali sa loob ng mga 12 o 14 na minuto o parang ganon. At ang sabi ng tagapangasiwa na nariyan sa kabilang palapag na hindi na sila makapaghahain pa ng pagkain. Napahaba ang kainan kanina. Marami kasing handa, alam nyo. Kaya tayo ay lubos at labis na nagagalak na nagkaroon tayo ng di lang dakilang espiritual na kagalakan, kundi kagalakan din ng ating tiyan. Gaya ng matatawag ko rito, ngayong umaga kasama ng may inam na mga kalalakihang ito. Nais kong
kung banggitin na kami may mga gawain uli bukas ng hapon sa embassy. Ayun nga't mananalangin kami para sa mga may sakit doon at umaasang kakatagpuin tayo doon ng Diyos. At naparito ako upang iambag ang aking bahagi, ang aking pagmiministeryo para gawin sa abot ng aming makakaya, gawing matagumpay ang pagtitipon na ito. Hindi katagumpayan namin dahil pagtitipon namin ito, kundi katagumpayan ng mga tao na nakasumpong kay Jesus Kristo. Yan nga ang katagumpayan. Sa anumang pagtitipon, kahit na gaano pa natin katinding papurihan ng Diyos, gaanong karami pang mga dakilang bagay ang makita nating ipamalas niya, gaanong karami pang beses siyang mangusap sa atin sa Espiritu, at kung ano pa, maliban na magawa ang bagay na ito, dapat kasing may madalang kaluluwa sa kaharian. At si kapatid na si Karian kanina'y may sinabing isang pahayag na totoong-totoo namang talaga tungkol sa kung ano sa palagay niya ang nangyayari sa mga araw na ito na ating kinabubuhayan. Kaya nga, tunay ngang naniniwala ako ng buong puso ko na nabubuhay na tayo sa panahon ng pagtatapos. Narito na sa lilim na kumikiling sa pagsapit ng gabi. Papalubog na ang araw. At kapag nakikita natin kung paano nagaganap ang mga bagay-bagay ngayon, mahirap apuhapin kung ano ang dadalhin ng susunod na henerasyon. Nung isang araw nga, kaya niyong bigyan ko kayo ng isang munting panloob na kaalaman tungkol sa isang bagay. Nagsagawa sila ng isang pag-aaral sa buong Arizona kung saan ako nakatira. Sinama ang lahat ng mga paaralan. Nagsagawa sila sa mga bata, pero di ito alam ng mga bata ng isang pagsusulit para masuri ang pag-iisip ng mga bata. At tulayan nyo kung anong kinalabasan. Kasama ang mga paaralang sekundarya at mga paaralang elementarya, lumabas na 80% ng mga bata ang may kakulangan sa pag-iisip. 70% sa mga yun ay mga nanonood ng telebisyon. Kita nyo, ang mga kasamaan, sadyang nariyan lang pala sa paligid natin at hindi natin. Tapos magtataka kayo kung bakit ganoon? Dinig na dinig nyo na ang tinig ng Diyos na humihiyaw laban dito, at kahit na ganoon na ngay ang mga sarili natin ay nasisilo pa rin nun. Kaya niyong sabihin ko sa inyo ang isang kagulat-gulat na bagay na ito. Kita nyo? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang kanyang kalooban ay ang kanyang salita. Maaari sigurong napakarelihiyoso natin, galak na nagsisihiyawan, nagtatalunan sa mga pagtitipon na ating ayaw ko sanang maging mapanuri. Pero may tungkulin ako na dapat ganapin sa Diyos. At ang tungkulin yan ay ang maging tapat at sabihin kung ano ang kanyang ninanais na sabihin ko. At ako'y tunay ngang nagpapasalamat sa sangay rito sa California na kaakibat kong pumapasan ng aking mga paninindigan. Kung hindi ko sasabihin ang aking mga pinaninindigan, ipokrito ang labas ko niyan, at di talaga ako kailanman naging tapat sa inyo. At kung hindi ako magiging tapat sa inyo, papaano pa ako magiging tapat niyan sa Diyos? Ayon nga't kayo nga'y nakikita ko at nakakausap pa nga. Siyempre, tapat tayo sa Diyos. Ganun nga. Subalit, kailangan nating maging talagang sincero at tapat sa isa't isa. Tayo nga'y tunay na nasa isang nakakatakot na panahon. At huminto na ba kayo para kaya niyong sabihin ko sa inyo ang isang masusing pagtingin dito? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Sabi ni Jesus dito sa lupa, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita. Bawat salita, hindi lang yung kung anong maisipang sundin na salita, kundi bawat salita. Isang salita lamang ang hindi sinampalatayanan sa ano ng Diyos, sa mga utos ng Diyos na naging sanhi ng kamatayan, kalungkutan, at bawat sakit at pagdadalamhati sa puso. Kaya nga't lihis na sa salita ng Diyos, isang salita lang. Kung dinala nito ang lahi ng sangkatauhan sa kamatayan dahil sa paglihis, dahil sa di pagsampalataya sa isang salita, tunay. Ayan nga't, sinabi na niyang mangyayari ito. Sinabi ni Satanas, tunay na hindi ito mangyayari. Subalit nangyari nga ito. Kaya, kailangan nating tupdin ang bawat salita ng Diyos. At kung ang tao at ang lahat ng paghihirap na ito at mga bagay na nagaganap sa lahi ng sangkatauhan ay dahil sa pagkakamali ng pagpapaliwanag o di pananampalataya sa isang salita, paano pa tayo niyan makababalik kung malilis tayo sa isa? Ayan nga't, ganito kalaki ang naging kabayaran nito. Halaga ng buhay ng kanyang anak. Marami ang mga tinawag, kakaunti ang mga nahirang. Marami ang mga tinawag, kakaunti ang mga nahirang. Hindi na ako kukuha pa ng pamagat mula rito. Ayan nga't, wala na kasi tayong oras.
Ngunit para may iwan lang ako sa inyong isang bagay, isipin natin yung sumama ako isang araw kay kapatid na Shakarian, kung saan artificial silang nagpapalahi dun ng mga baka. At nakita ko ang sa laboratorio kung saan ako dinala ni kapatid na Shakarian. At kumuha sila ng semilya ng lalaking baka mula sa isang maliit na instrumento, isang imbakan, at kinuha nila yung kumpol ng semilya doon. At inilagay yun sa ilalim ng isang mikroskopyo na pinalaki yun ng makadaang-daang beses. At may maliliit na binhing nagtatalunan doon sa semilya na yun. Kaya nga't alam naman natin nagmumula ang binhi sa lalaki at ang itlog naman ay mula sa babae. At tinanong ko ang taga-suri doon. Sabi ko, ano yung tumatalon-talon na maliliit na yan? Sabi niya, mga maliliit na mga turo at guya yan. Kita nyo? At sabi ko, sa kaunting gapatak na yan? Sabi niya, oo. Sabi ko, marahil kung ganun pala'y sa buong semilya na yan ay may 1 milyonar yan. Sabi niya, oh, tama. Kita nyo? Ngayon, masdan nyo itong mabuti. Ngayon, kapag nagaganap ang kamanghamanghang bagay na ito, may isang itlog na naghihintay para sa isang binhi mula sa milyong yon. At walang makapagsasabi kung aling binhi nga o aling itlog nga. Kung pagmamasdan nyo ang natural na kapanganakan, mas mahiwaga pa ito kung tutuusin kaysa sa kapanganakan sa pamamagitan ng birhen. Sapagkat sa semilya na ito, may isa roon na itinalaga na ng una na mabubuhay, at ang iba sa kanila ay mga mamatay. At hindi nga kung alin yung unang sasalubong, yung unang makikisa sa itlog. Siguro'y bigla na lang lilitaw yung itlog sa likuran ng semilya o sa gitnang bahagi ng semilya. Siguro'y gayon din ang gagawin ng binhi doon sa itlog. Tapos gagapang na yung binhi sa loob ng itlog at malalagas na yung maliliit na buntot mula doon, at doon na magsisimula yung mabuo ng tuluyan. May isa lang sa buong kumpol na yon mula sa 1 milyon na makagagawa nun. Isa lang. At ang nagpapasya nun ay isang puwersang di batid ng tao. Kaya nga't kayo'y bawat isa nun ay magkakapareho naman. Bawat isa sa mga binhing naroon ay talaga namang magkakapareho. Gaya din sa mga hayop, gaya din sa tao. Nay talaga na kung magiging lalaki yon o babae, pulang buhok, itim na buhok, o kung ano, itinalaga na ito ng Diyos. Magkakamukha silang lahat sa natural. Ngunit, may isa roon na naitalaga na sa buhay. Isa sa 1 milyon. Kahit na magkakamukha silang lahat. Noong lisanin ng Israel ang Ehipto, nasa higit kumulang 2 milyong katao ang umalis ng sabay-sabay doon. Bawat isa sa kanila'y nakapakinig ng mensahe mula sa isang propeta. Bawat isa sa kanila'y sumaksi sa haliging apoy. Bawat isa sa kanila'y nabautismuhan kay Moises sa dagat na pula. Bawat isa sa kanila'y nagsipaghiyawan sa Espiritu, nagsipagtugtog ng mga tamburin at nagsitakbo ng pabalik-balik sa pampang, kasama ni Miriam, nung umawit sa Espiritu si Moises. Sila, bawat isa, ay nagsiinom nga mula sa siyaring espiritual na bato. Sila, bawat isa, ay nagsikain ng sariwang mana tuwing gabi. Bawat isa nga sa kanila. Subalit, 2 lamang ang nakarating sa lupain, isa mula sa 1 milyon. Ano ang naging pagsubok? Nagsiinom sila sa iisang bato. Nagsikain silang lahat ng siyaring espiritual na mana tulad ng nagsalo-salo tayo ngayong umaga. Ngunit ang pagsubok nga sa pamamagitan ng salita ang nagpatunay kung sino sila. Noong dumating na sa puntong nasa Kades Barnea na sila, noong naghahanda na silang pumasok sa lupang pangako at hindi nga sila makapapasok hanggang sa masubok mo na sila sa pamamagitan ng salita. At ang lahat ng yung 10 doon nung bumalik ang sabi, hindi natin ito kaya. Ang mga tao natin ay para tayong mga tipaklong sa kanila. Ang kanilang syudad ay napapaligiran na naglalakihang mga pader. Napakalakas ng kalaban. Subalit pinatahimik ni Josue at Caleb ang bayan. Sabi nila, kayang-kaya natin ito. Bakit? Sinabi na ng Diyos bago sila lumisan para sa lupang pangako. Ibinigay ko na sa inyo ang lupain. Ibinigay ko na ito sa inyo. Sa inyo na ito. Subalit, may isang nga lang mula sa bawat 1 milyon. Nasa higit kumulang 500 milyon ang tinaguriang mga Kristiyano sa buong mundo ngayon. At bawat araw ay may henerasyong nagwawakas. At ngayon, papaano kung darating ang pag-agaw ngayon? Ayan nga't 500 katao sa buong daigdig ang kukunin lang sa pag-agaw, ni hindi nyo ngayon mamamalayan o makikita man sa pahayagan
ito ngang paglisan nila. Ayan nga't ang pagparito ng Panginoon ay isang lihim na pagparito. Paparito siya at agawin na sila sa diyang napakakaunti lamang. Ano pat, gaya na lamang noong araw na tinanong ng mga alagad si Jesus, bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangang pumarito muna si Elias? Sabi niya, siya'y naparito na at hindi nyo ito nalaman. Hindi nyo ba napagtatanto yung ginawa ng mga tao? Patuloy silang naniniwalang si Elias ay darating. At nung naroon na siya sa mismong piling nila, abay, hindi nila nalamang yun na pala yun. Gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Gayon din ang gagawin nila sa kanya. Narito na ang Espiritu ng Diyos. Bueno, anong gagawin natin dito? Kakain na lamang ba tayo ng mana at kung ano-ano pa? At ni hindi man lang tayo makausad sa ating paglago? Napansin niyo po ba ang isang butil? Gaya ng sinasabi ni Reverend Pitts kani-kanina lang. Yun ngang, kung papaanong ang isang butil ay ibinabaon sa lupa. Maraming butil ang naroon sa lupa. Nung kumilos ang Diyos sa ibabaw ng tubig kasama ang liwanag at nagkaroon ng liwanag, ang unang presensya ng Diyos, nagkaroon ng binigkas na liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang tanging bagay lamang na nagbibigay ng liwanag. At noong bumalik ang mga tubig, nakabaon na sa lupa ang binhi. At pinausbong lamang ng liwanag ang mga binhing may nanatiling buhay sa loob nila. Pinausbong. Heto ang Diyos na nilalang ang kanyang nilikha. At ngayon naman, nung umaga ng pagkabuhay ay may isa na namang liwanag na tumama sa lupa noong ipagkaloob ang Espiritu Santo at ipinagkaloob ito upang magdala ng buhay sa mga binhing naroon na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman ay alam ng lilitaw sa lupa. Gaya ng nalalaman niya ang unang natural na binhi, alam niya kung saan naroon ang espiritual na binhi. Kaya't nga't nakahimlay ang iyong katawan dito noon sa lupa. Noong unang likhay ng Diyos ang lupa, bahagi tayo ng lupa, nakahimlay na tayo riyan. At sa pamamagitan ng kanyang paunang kaalaman, ay alam na niya eksakto kung sinong magmamahal sa kanya, at kung sinong maglilingkod sa kanya, at kung sinong hindi. Sinasabi yun sa kanya ng pauna niyang kaalaman. Kung hindi, ibig sabihin ay hindi siya Diyos. Hindi siya maaaring maging Diyos kung hindi siya muna walang hanggan. At kung siya'y walang hanggan, alam niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nakita niyo ang mga tao'y nakagagawa ng sari-saring mali. Natitisod sila. Nagsisitakbo sila kung saan-saan at sa isip nila'y pwede sigurong ganito at ganon. Ngunit hindi yun gumagana ng tama. Kitang-kita natin yan. Hayon nga't may tamang paggana. Yun ay ang hanapin ang ganap na kalooban ng Diyos at tumayo roon sa kung saan tinawag ka ng Diyos. Gaya ng sinabi ni kapatid na Jack kani-kanina lang tungkol dito sa Pershing Square. Grabing kaguluhan. Yung isa kesyo ganito raw, at yung isa ganon daw, at mga teologo po ito, at kung ano pa, para sa mga gustong magkaroon ng kaalaman sa ilang teolohiya ang dumadayo. Sa palagay ko'y halos ganon din sa Hyde Park sa London. Naparoon ako noon. Lahat ng naroon ay may kanya-kanyang kaisipan. Isa nga yung kalipunan ng iba't ibang klase ng kuro-kuro sa makabagong panahong daigdig ng Babylonia. Ngunit napansin niyo ba habang nangungusap si kapatid na Pitts sa kanyang magandang mensahe kaninang umaga sa atin? Nung lumakad na siya papaalis sa liwasang yun, nakakita siya ng isang bulaklak ng liryo ng pagkabuhay. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, gaya nga ng pagkakalahad niya noon sa atin, wala itong paraan para magsabi ng oo o hindi. Buhay ng Diyos ang nagliliwanag dito, sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan. Naroon ito sa kaningningan nito, sapagkat itinalaga ito ng Diyos na maparoon. Sa gitna ng lahat ng mga salungatan ng kuro-kuro, walang nakakapansin dito. Hindi makita ng mga tao ang espiritual na bagay na umiiral doon. At ganyan na ganyan nga ngayon sa gitna ng lahat ng ating mga malalaking pagtitipon at mga grupo at mga iglesia at mga denominasyon at kung ano pa. Ang isa'y pumapaling sa gawing ito, maging Baptist dapat tayo o maging Presbyterian, dapat na maging ganito, ganoon o anuman. Sa gitna ng lahat ng yan, may isang bulaklak na umusbong. May kapangyarihan ng Diyos na lumitaw sa mismong gitna natin na pinalitaw mismo sa kalagitnaan nating lahat. Tayo ngay huminto at pagmasdan ito pansumandali at pagmasdan ito sa sanlinggong ito at panuorin itong malantad sa mismong harap natin. Nananampalataya nga tayong gagawin niya ng Diyos, di po ba? Sa palagay ko'y oras na para magsibaba na tayong lahat ngayon.
Kaya manalangin tayo, bawat isa sa atin. Dear God, when we bow our heads Minamahal naming in Diyos, Thy presence, sa tuwing iniyuyuko namin ang aming mga ulo sa iyong presensya, nadarama namin kami napakasalat para humiling. Subalit ipinangako mo sa amin na kung lalapit lamang kami, hindi mo kami bibiguin. At ang mga di ganoong kahusay na pangungusap na ipinangusap na sa anumang paraan ay hindi isang doktrina, isa mula sa 1,000,000, kundi para maging paalala lang. Sapagkat sinabi mo, makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. O walang hanggang Ama, ipadala mo ang liwanag ng Ebanghelyo sa buong siyudad, sa darating na sanlinggong ito ng pagpupulong. At kung mayroon mang binhi na anupat sa iyong sariling dakilat matalinong paglalaan, gaya ng aming paghahalintulad doon sa semilya ng lalaki at babae, naway magsipunta sila sa pagpupulong. Naway ang Espiritu Santo'y pagkaloban sila ng liwanag. Napagtatanto naming ang oras ay marahil huli na sa inakala namin. Dumadalangin kami, Diyos, na sa pagparito po namin, na sadyang naniniwalang marahil ay may bagay rito na magagawa na makatutulong sa mga tao o magtutuntun sa pinakahuling tupang yun. Batid namin na kapag puno na ang kulungan ng mga tupa, nga't isasara na ng pastol ang pintuan. Gaya na lang nung panahon ni Noe, nung nakapasok na ang huling miyembro ng sambahayan, isinara ng Diyos ang pinto, at nangalampag sila at kumatok ng malakas. Subalit huli na ang lahat. Minamahal na Diyos, nagkaroon nga sila ng pagkakataon. Sabi mo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. At hayan nga't nakaaantig talaga ang awiting yon mula sa isang makata. Hindi ba sapat sa iyo ang 99? Hayan nga't hindi, may natitirang isa pa. Maaaring isa siyang munting itim na tupa, o maaaring isa siyang hindi pansinin, maaaring munting babae o lalaki. Hindi natin alam kung saan sila naroon. Subalit kailangang pumasok ang pinakahuli at pagkatapos ay isasara na ang pinto. O Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay, saliksikin mo ang aming mga buhay ngayong umaga at isugo kami na saan man kami magpunta ay mahanap namin ang pinakahuling yun upang maisara na ang pintuan at pumasok na sa loob ang pastol kasama ng mga tupa. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Kung narito ang isang yun ngayon, kung ang isang yun na dapat pumasok, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at walang sino mang tao ang makalalapit, maliban na inilapit siya ng aking Ama. At kung mayroon mang hatak o munting damdamin, na ito na marahil ang oras para sa isang narito kasama ng karamihan, sa bahaging ito sa baba man, o saan mang dako sila naroon, tumugon nawa sila, Opo, Panginoon. Ako po yung munting ligaw na yon na naliligaw at iniiwasan nito sa buong buhay ko. Nadarama kung dapat akong lumapit, subalit ngayon ay nanlulupaypay ako sa panig na ito ng pagkagapi. Hindi ako makaliban sa ibabaw o sa ilalim man. Hindi ako makausad. O pumarito nawa ang dakilang pastol. Hanguin siya ng may mapagkalingang mga kamay at ipasok ang isang iyon ng ligtas. Ipasan siya sa kanyang mga barikat at dalhin siya pabalik ng ligtas. Marahil ay may isa rito, Panginoon, na may sakit, na nasa gayon ding kalagayan, na sinabihan na ng doktor, wala nang magagawa pa. Nagsumikap na ng husto ang doktor para isalba ang isang yun, subalit hindi niya yun maisalba. Lampas na ito sa kaya niyang gawin. Wala na siyang magagawa pa. Hindi na yun kaya ng kanyang medisina o ng kanyang pang-opera. Ngunit, O Panginoon, walang napakalayo para sa iyong mahabang bisig, at ang iyong salita ay ang iyong bisig.
Kaya dumadalangin kami, mahal naming Diyos, na ngayong umaga, habang nakikipag-usap kami sa iyo, naabutin mo at itayo ang isang iyon na may sakit at hindi matulungan ng sarili, na hindi na kaya pang iligtas ng lahat ng siyentipikong bagay ng kung sino mang doktor, naway gumaling po sila. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Habang iniisip po namin si David na inatasang mga siwa sa ilang mga tupa, kakaunting bilang, yan nga't isang araw dumating ang isang oso at kinuha ang isang munting tupa at inilayo ito at kakainin na sana, gaya ng kinakain ng kanser ang katawan o gaya ng malaking leon. At kahit si David ay di armado ng mahabang baril o hindi siya bihasa sa espada, hayin nga't tirador lang ang kanyang gamit, sinundan niya ang tupang yun. At nung matuntun niya ang hayop na akma ng papatayin ang munting tupa, pinatay niya iyon gamit ang tirador. Isang simpleng maliit lang na sandata na gawa lang sa kapirasong balat ng hayop at tali lang, at gayon paman, may kumpiyansa siya doon. Wala ritong dakilang pantas sa gitna namin, Panginoon. Mga simple lamang kaming mga tao na may simpleng munting panalangin. Subalit amin ngang tinutuntun ngayon ang tupa ng Ama. Tulad ng babaeng iyon na naglalakad sa mga lansangan, kalunos-lunos ang kalagayan, humihitit ng sigarilyo, sinisikap na makahanap ng kapayapaan sa paninigarilyo. Tulad din ng lalaking yun na nalalanghap ang basong alak at sinusubukang labanan yun, subalit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng kaaway. Tulad ng binata at dalagang yun na sinisikap gumawa ng tama, pero sadyang di makahugot ng lakas para kumawala sa maling bagay. Ayan nga't lumalapit po kami sa pangalan ng Panginoong Yesus upang agawin ang tupang yun ngayong umaga. Ginagapi namin ng kaaway sa pamamagitan nitong simpleng bagay, isang tirador, isang panalangin, ayan nga't sumusugod kami para dalhin ang isang iyon pabalik sa kawan ng Ama upang pahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa aming kamay. Naway ang kapangyarihan ng Diyos ay magpatimo ng pananampalataya ngayon doon sa mga puso ng mga tao, at naway may panumbalik ang ligaw na kaluluwang yun ngayong umaga. Pakawalan nawa siya ng mga tukso sa buhay na ito. Bitiwan siya, at masumpungan nawa niya ang kanyang sariling ligtas na sa mga balikat ng Panginoon na pinapasan siya upang ibalik muli sa ligtas. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Hanggang sa muling pagkikita natin bukas, ibibigay ko na ang gawain kay kapatid na Sakarian. Ayan nga't, umaasa akong kayo'y makasumpong ako ng higit pang biyaya sa paningin ng Diyos at sa harap nyo, upang maniwala na tatayo ako rito upang sabihin sa inyo ang isang bagay na mali. Lumampas na ako sa ika-56 kong kaarawan noong isang araw. Hindi ito mensahe ng isang matandang lalaki lang. Sinampalatayanan ko na ito magmula pa noong paslit pa lang ako. At kung hindi ito totoo, ako na ang pinakamangmang na tao na inilagay ng Diyos dito sa lupa. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa layuning ito. At hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo na may katapatan. Kung may 10,000 buhay po ako, hindi ko babaguhin ang aking tayo. Ngayon, ang kagalingan ay abot kamay lang ng bawat tao. Tandaan nyo, ang kagalingan ay nasa inyo. Inilagay ng Diyos sa puno ng serwela ang bawat serwelang ipamumunga nun, noong itinanim niya ito sa hardin. Kita nyo, ang kailangan lang nyo, gaya ng puno ng serwela o puno ng mansanas o puno ng anumang prutas, ay mamunga lang sa pagsipsip ng tubig sa lupa. Ngayon, bawat isa sa inyo ay nagtataglay na ng kagalingang ipamumunga pa lang sa loob nyo upang iligtas kayo, sapagkat Diyos yun mismo, buhat pa noong naitanim kayo kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, hindi bautismo sa tubig, espiritual na bautismo. Hindi kayo pumapasok kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sa pamamagitan ng espiritual na bautismo. Bukas ng hapon, kung loobin ng Panginoon, mangungusap ako patungkol diyan, kung papaano at kung ano ang tunay na pagpapairal nito. Idaraos natin yan ng hapon para hindi ito makaabala sa iba pang mga gawain nyo. Ngayon tingnan nyo po, ang bawat isa sa inyo rito ay tumatayo
bilang mga mananampalataya, kita nyo? Ibig sabihin, ang buhay na kay Kristo ay nasa inyo. Magagawa nito kung makikita lamang nyo ito. Gawain ng dyablo na patuloy kayong hadlangan mula roon. Panatilihin kayong bulag. Kaya nga't bubulagin niya nga kayo hanggang sa, kita nyo, hindi nyo alam kung saan kayo patutungo. Hindi masasabi ng isang bulag kung saan siya patungo. Kailangan niyang humingi ng kaalaman mula sa isang tao na nakakakita. Hanggang sa magkaroon tayo ng kaalaman, kailangang may magsabi sa atin kung ano ang katotohanan. At namatay si Kristo para sa inyo, at kayo ay nailipat na mula sa sanlibutan patungo kay Kristo. At ang lahat ng kailangan nyo ay nasa inyo na mismo, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Hindi ba't ganun ngayon? Ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyong gawin ay simulan niyo ng uminom mula roon. At habang sumisipsip ng tubig ang puno, sinisimulan na nitong itulak palabas ang mga dahon niya, ang usbong niya. Itinutulak palabas ang mga bunga niya taon-taon. Wala sa lupa ang bunga, nasa halaman ang bunga. Ilan ang nakakaunawa nun? Sabihin niyo nga, Amen. Kaya kita niyo, nasa halaman ang bunga, at ang bawat halaman ay kailangang uminom mula sa kanyang bukal. Hayan nga't, sa pagbuhos ng ulan, binibigyan nun ang halaman ng buhay upang mainuman. At habang umiinom ito, tumutubo ito. At lumalago ito hanggang sa makarating ito sa ganap na pag-usbong, kagaya ng pinagdaanan ng iglesia upang mamukadkad sa panahong ito. At habang umiinom tayo, lumalago tayo. Subalit kung tatanggi sa pag-inom ang halaman, nga't hindi maaring lumago ang halaman. At kung sasampalatayanan lamang nyo ito ngayon, bawat isa sa inyo, siyempre, alam nyo kung papaano gumagawa ang Diyos. Nagpapakita ng iba't ibang mga bagay sa mga bagay na iyong ginagawa at sa mga bagay na hindi mo dapat ginawa at iba pa sa pagtitipong ito. Umaasa tayong bababa sa atin ng Espiritu Santo ngayong umaga at gawin yun habang nangakatayo tayo. Ayan nga't patuloy akong naghihintay. Sa palagay ko'y naliligalig lang ako. Iniisip na doon sa babay, inihintay na nila tayong lumabas dito. Kita nyo? Ayan nga't inihintay na nila tayong lumabas. Napahaba na kasi tayo. Subalit, sampalatayanan nyo ito ng buong puso nyo. Gawin nyo po. Kung ako'y nasumpungan yung kaaya-aya sa harap nyo bilang isang tapat na tao, sampalatayanan nyo ito. Ngayon, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa isa't isa. Ngayon, tingnan nyo po. Hindi sinabi ng Biblia, lalakip ang mga tandang ito kay William Branham. Hindi sinabi rito na lalakip lang ito kay Oral Roberts. Hindi sinabi, lalakip ito kay kapatid na Cope o kung sino man. Lalakip ang mga tandang ito sa kanila, pangmaramihan, na magsisisampalataya. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Ang kapangyarihan nga ito ng Diyos na sumasa inyo, na nagbibigay ng buhay sa taong pinapatungan nyo ng inyong kamay, ang pinagmumulan nga ng buhay na banal na Espiritu. Minamahal naming Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, sa mahalagang sandaling ito kung kailan ang iglesia, tumayo nawa sila sa sandaling ito na walang pagkatakot at nawa ang kapangyarihan na nagbangon kay Kristo mula sa libingan ay buhayin sa kanila sa mga oras na ito ang katotohanan ng Ebanghelyo na utos ni Jesus na kung kanilang ipapatong ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Naway ang bawat kapangyarihan ng demonyo, bawat sakit, bawat karamdaman, bawat kahirapan, bawat bigating nangyayari sa mga tao, lumisan nawa ito ngayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, itaas niyo po ang inyong mga kamay at papurihan siya kung sinasampalatayanan niyo ngang ginawa na niya ito. Minamahal naming Diyos, mamamatay ang sanggol na ito, Panginoon, malibang mangyari ito. Sinasaway ko ang bukol na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Lisanin nawa nito ang walang muwang na paslit na ito. Amen. Ngayon, sinubukan ng mga doktor pero nabigo sila. Manampalataya lamang.